Minay, welcome dito sa iyong April 2024 reading. So, tignan na natin ano ba itong mga dapat mong malaman, mga pwedeng mangyayari sa iyo ngayong kabuuan ng April. Maraming salamat Gemini kung nakapag-subscribe ka na, nakapag-like and follow sa ating Facebook page and YouTube channel. At sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe po kung hindi pa po kayo nakasubaybay. At regarding personal reading services naman, dumiretso lang po kayo sa aking official na Facebook page. Doon po kayo mag-send ng inyong mga private messages kung balak po ninyong mag-avail ng ating reading services or mag-inquire. Meron kang inner beauty, si Amaterasu. Yan, si Goddess Amaterasu. And a target is balance. Aditi creation. So mukhang meron kang magagawang maganda, ma-accomplish. May accomplishment ngayong April para sa iyo. So, nakikita ko dito, very creative yung energy mo, Gemini. Very inspired ka na gumawa. At nakikita ko, meron kang magandang makikreate. Meron ka ditong beauty and creation. Mukhang may masterpiece ka. Pwedeng iba sa inyo dito, artistic kayo. Ano mang klaseng creation yan, may kinalaman man yan sa painting, music, or any kind ng creative activity, no? So, pwedeng ito ay mga bagong projects para sa iyo, bagong ideas, marami kang magagandang plano na iisip, and most likely, yan yung mga gagawin mo or ma-accomplish mo ngayong April. There is also balance. So, may mga bagay na dapat kang balansihin, Gemini, ngayong April. May mga dapat mag-align kung halimbawa may mga napapabayaan ka na, may mga hindi ka na nagagawa, kinukulang, pagdating doon sa bagay na yun, yung dapat mong balansihin, gitnain lang, no? So, alam naman natin, hindi healthy kapag kulang or sobra. Kaya dapat andun lang tayo sa swax lang, yung gitna lang. Okay? So may mga things dito, Gemini, na kailangan mong balansehin. Maintain balance in your life, no? Pagdating sa work, pagdating sa sa taking care of yourself, no? May mga kumbaga dapat nagsiset tayo ng boundaries. Dapat hanggang dito lang, hindi pwedeng kulangin, hindi pwedeng sumobra, no? Para ma-maintain natin yung balance. Kasi pag nawalan ng balance, nagkakaroon ng mga conflict, ng problema. Okay, maiiwasan yung problem kung nababalanse natin, no? Bawat bagay. You have the Moon, Justice, and King of Wands. Libra energy. So, another air sign. Libra. Balance, Tignan nyo naman yung coincidence. Dalawang card ng balance. So, maliwanag, Gemini. Dapat mo nang balansihin. Pwedeng meron ditong nagagawa mo ng sobra or nakukulangan. Okay? Libra energy. Baka masyado ka namang workaholic. Kailangan mo magpahinga din. O maglibang-libang pag may time. No, wag palaging seryoso. 'Di ba? Minsan kailangan din natin tumawa para mautot naman tayo, 'di ba? 'Di ba? Kailangan din nating tumawa. Okay lang minsan kabagan tayo. Sarap kaya nun, 'di ba, yung may
may kasama ka na pag tumawa siya, parang infectious yung tawa na parang ikaw, naririnig mo pa lang yung pagtawa niya, nagiging happy ka na eh. May mga ganyan akong barkada dati. Oo, kaya nakakamiss yung gano'n, yung sumakit yung tiyan mo sa kakatawa, sumakit yung mukha mo. At least sumakit siya sa kakatawa, no? Hindi dahil nakonsumi ka. 'Di ba? Kasi ganun din, mamimili ka, no? Kapag ka nai-stress ka, nagagalit ka, nagsisecrete ng more acid yung stomach natin. Pero pag tumatawa ka, sasakit tiyan mo kasi nakakabagan ka. Pero at least 'di ba masaya ka? So mamili ka na lang kung anong paraan sasakit yung tiyan mo, Gemini. Sa tawa ba o sa pagiging serious or consumption? Ayan. No? May mga time na dapat seryoso tayo, pero may mga time na dapat tumatawa rin. Unwind, no? Relax din, luwagan. The Moon card, this is Pisces energy. So, may Pisces and Libra, and another sign na fire sign, pwedeng Aries, Leo, or Sagittarius. Travel, nakikita ko, may eroplano rito. O baka yung iba sa inyo may napipintong pagta-travel abroad. O baka may business trip, bakasyon, o kung ano man yung gagawin ninyo dyan, sasadyain ninyo. No? Nakikita ko, this is pagpasok sa isang position. So whether mag-employ ka o naghahanap ka ng trabaho, mukhang may malalandingan ka na position. Possible yung iba, maganda yung position na makukuha ninyo. No? Sabihin na natin, pwedeng yung iba mag-level up kayo, baka ma-promote pa kayo. Okay? Moon card. May mga dito eh. May mga feelings na hindi lumalabas, Gemini. Yun yung napipil ko sa moon card mo. More on feelings, not secrets. So, pwedeng may mga iniinda ka, nararamdaman ka, emotions mo na hindi mo sinasabi sa mga kasama mo, mahal mo sa buhay. Pero, halimbawa, nagwo-worry ka, pero hindi mo pinapahalata, hindi mo sinasabi. So, nakikita ko dito mga fears, emotions, mga feelings na pinipilit mong i-hide. No, pinipilit mong pinipilit mo na lang i-contain instead na i-express more, sabihin mo sa iba. Ayan, meron ako nakikita mga ganyan. Justice card, this is a karma card, Gemini. So, maaaring paparating na yung resulta. No? You will soon reap the rewards or kung ano mang mga consequences. Ito, consequences or rewards ito, Gemini, si Justice card. Kung anong tinanim natin, yun din yung bunga, of course. Kailangan naman nagtanim ka ng kamote, lumabas ang palaya, di ba? Yan yun. Andiyan na, parating na yung mga resulta. Tignan na natin yung love life mo naman. Meron ka ditong love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Okay, this is pagiging totoo sa ating sarili. No? Pagiging honest and pagiging totoo sa kung ano yung mga nararamdaman mo, kung ano ka talaga, dapat wag mong, kumbaga, wag nating i-sugarcoat para lang magustuhan tayo ng jowa natin, ng person. Kung ano ikaw, flaunt it, ilabas mo. Diba? Kasi kung etong mga nagmamahal sa atin, kung talaga nagmamahal sila sa atin, or kung minamahal natin yung mga yan, vice versa, dapat, hindi lang yung magagandang katangian mo yung tanggap niya. Dapat lahat about you is tanggap niya. And ganun din ikaw sa kanya, Gemini. Okay? So, maging totoo. Deception. Someone is wearing a mask. Naku, meron ditong nakamaskara pala. Kaya pala, may mga shadow, may deception. So, pwedeng meron nanloloko. Kung merong nanloloko, of course, may nagpapaloko. Diba?
So, ayan, mukhang may lokohan na nagaganap dito. Oh. Oh, naguutuan, naglolokohan. Sa inyong dalawa. Hindi ko nga lang alam kung sino sa inyo yung nanloloko at kung sino yung naloloko. Keep the door open. Don't be focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. So, kung may mga nagtapos man dito, nagkaroon man ng mga rejections, ng mga hindi magaganda about your love life, huwag kang mawalan ng pag-asa. Keep the door open, Gemini. Huwag kang mag-focus doon sa mga tapos na, mga lost opportunities. Mag-focus ka sa mga bagong opportunities pagdating sa love life mo. Tapos na yun eh. Closed book. Nabasa mo na yung nobela na yun, nag-end na. Kumbaga last season na, wala nang karugtong. O, buksan mo yung puso mo sa panibagong possibilities na darating sa love life mo. At pagdating sa iyong closing messages, meron kang abundance, infinite, umuulan. Ayan, abundance is pouring into your life. Hindi laging, guys, ang abundance, take note, hindi lang ito laging sa material, sa pera. Maraming form ng abundance, no? Halimbawa, abundance ng pagmamahal sa iyo ng mga pamilya mo, kaibigan, no? So, i-appreciate natin yung mga blessings sa paligid natin. Kung ano meron tayo ngayon. At mukhang meron overflowing or pouring of abundance na paparating sa iyo. Mga grasya yan, mga biyaya. No? Cleansing, purification activates vibrant life force. Purification, detox. Ibig sabihin, pag pinupurify natin, tinatanggal natin yung mga impurities. Ano ibig sabihin? Impurities, yung mga dumi, yung mga toxins na hindi dapat nandito sa buhay natin, nasa puso natin or isip natin, sa katawan. So, whether ito ay may kinalaman sa health mo, sa iyong pag-iisip, or yung mga feelings mo, no, may mga kailangan mong mag-detox. I-purify mo. Tanggalin yung mga impurities, tanggalin yung mga hindi dapat nandyan, tanggalin yung mga masasama, tanggalin yung bitterness, no? Lahat ng toxic para sa iyo. Sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo, sa katawan mo, Gemini. Take care and God bless.